What's up mga master? Welcome na naman po sa ating adventure. Dito muna kami ngayon sa Tungatok dahil napakaganda ng dagat. What's up mga master? Kabalik tayo dito sa Tungatok. Dito muna kami ngayon dahil napakaganda ng dagat oh. Malakas yung alon doon sa amin. May buwan na rin mga master. Happy Valentine's. Taklay mga master. Valentine's dive. Valentine's dive. Mamaya na po tayo mag-Valentine's pag-uwi. Double dive. Double dive tayo sa ating asawa. Magkaisawa. Kita may isda gadit karon. Ito pala ay Valentine's Day pero dito kami magba-Valentine's sa dagat. Tara mga master, samahan nyo kaming sisirin ang Tungatok Cliff. Pero bago natin makalimutan ay shoutout break muna tayo. Shoutout natin mga master natin na nag-comment sa ating latest video. Shoutout kay JR Ligarda Jr. At shoutout din kay Rogelio Rosales Jr. Dive safe always mga master at God bless. Shoutout din sa ating top fan at ating agaw Robert Idon Abelo at sa kanyang mga anak Robert Genesis Bauga Abelo at Roy Grixbel Hope Bauga Abelo. At shoutout din kay Dolzora Yan all the way from Katarman. Pati na rin kina Ronnie Maestrado at Humphrey Ray Cervantes. Dive safe always mga master at God bless. At isang pangmalakas ang shoutout sa ating top fan Master Pipito JRC. At shoutout din kay Christian Capoy all the way from Tablon, Cagayan de Oro City. Dive safe always mga master at God bless. Shoutout din sa ating YouTube subscriber Master Ka Fishing. Get well soon master at God bless. Sa mga master natin na gustong ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa ating latest video. At matik, shoutout natin kayo sa susunod na episode. Kaya ano pang hinintay nyo? Comment na mga master! So mga master, medyo okay yung tubig. Hindi siya gaanong malabo at hindi rin gaanong malinaw. Kaya sumampa yung mga timbungan dito sa ilalim. Pero gaya nung nakaraan ay hindi tayo masyadong maswerte sa timbungan ngayon. Nakadalawang beses tayong tumusok ng timbungan pero hindi talaga natin nahuli. At hindi na sana yung tama niya kaso nakapagtago pa. Buti na lang mga master, may nakita tayong pakul. At maganda yung pwesto niya dahil malaki yung butas. Kaya tinusok na natin agad mga master at hinila. Pero nagkamali tayo sa paghila dahil hinila natin pataas. Kaya sumabit tuloy ang lock sa kanyang likod. Kaya nakihila na rin si bro at pati siya nahirapan dahil sumabit talaga yung lock. At salitan kami sa pagsisid mga master at tinusok natin ulit yung isda. Bunot kasi yung shop natin, siguro hindi nakabaon ng maayos. Medyo malalim na rin yung kinalagyan niya mga master kaya natagalan kami ng kaunti. Dito ay sinigurado na talaga natin yung pagtusok mga master at hinila natin ng napakalakas. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay naputol yung tali ng ating shop. Kaya yung spear gun na lang yung nadala natin pabalik sa itaas at naiwan yung shop doon sa isda. Ang hirap talagang ilabas sa butas ng isdang to mga master. Kala ko kasi madali lang nahuhugot dahil napakalaki ng kanyang butas. At ayan na si bro mga master, hinuhugot na yung dalawang shop. Pero pati siya ay nahirapan din. At lap trip pa nga mga master dahil habang binibideo tayo ni Windel doon sa ilalim ay hindi pala naka-record yung camera. Kaya hindi na nakunan yung pagkuha natin sa isda doon sa ilalim mga master. Pero okay lang dahil nagtagumpay naman tayo sa pag-recover ng isda. At may nakitang pusit yung kasamahan natin pero napakailap talaga ng mga pusit. At tamang tusok-tusok lang tayo ng mga mulmol para hindi tayo lugi sa ating pagsisid. Kaya pasintabi na lang sa mga mulmol lovers dyan. Masarap kasi ito sa paksiw mga master. Para sa akin ito yung pinaka-the best sa paksiw. At habang papunta kami sa unahan mga master ay palakas ng palakas yung agos. Kaya habang hinahabol natin si bro at takloy ay naiwan si Windel. At dito na lang tayo dumaan sa tabi at nanusok ng mga danggit. Susundutin lang sana natin mga master para hindi na tayo mahirapan kumasa. Pero ayaw niya ng sundot-sundot lang mga master. Gusto niya talagang tusukin. Kaya no choice na tayo at tinusok na lang natin. Medyo malapad na rin siya mga master at sayang naman kung makatakas. At kung naririnig nyo ang tunog na yan mga master, yan na naman ang tunog ng kantil. At dito sa tabi ng kantil ay may sumampang dalagang bukid. Kalakas pa ng agos mga master, buti na lang ay inabot pa natin. Medyo may kalaliman na rin ito at sinalubong pa natin yung agos. Ayan mga master, may good size na tayong dalagang bukid. Speaking of good size mga master, may natusok din si bro na good size na isda. Kaso nakawala dahil nahirapan siya dahil sa lakas ng agos. Tingnan nyo mga master, may nakita tayong pusit. Problema ay hindi natin malapitan dahil sobrang lakas talaga ng agos. At may natusok pa tayong danggit mga master at nakawala. Pero pinabayaan na rin natin dahil tinatangay talaga tayo ng agos. At nanguha na rin tayo ng cone snail mga master. Hindi naman siguro yan yung sinasabi nilang venomous na cone snail. At pinagtsagaan na rin natin itong mga pulang dalagang bukid. Ayos na rin to pang dagdag sa ating dalagang bukid na natusok kanina. At nakabalik na nga tayo sa aming pinanggalingan mga master at nasalubong natin dito si Windel. Kaya babalik na naman tayo dito sa
sa buhanginan at hahanap na naman tayo ng mga timbungan. Dito sa spot na to talaga tayo nasanay mga master na sumisid ng medyo malalim. Tingnan yung mga master, hindi na nakikita yung ilalim pero sinubukan pa rin nating sisirin. Napakarami kasing timbungan na magkakatabi dyan sa ilalim mga master. At ayan na naman mga master, medyo inalat talaga tayo sa timbungan ngayon. Dito mga master ay medyo malalim na rin to. Kaya may nakikita na tayong ganitong uri ng pusit. Medyo good size na rin siya mga master kaya tinusok na rin natin. Nung nakaraan ay nakatusok rin tayo ng ganitong pusit dito rin sa mismong spot. Masarap rin pala itong sabawan mga master. Sinubukan nating sabawan yung nakaraan nating huli. Medyo kakaiba pala yung kulay niya mga master doon sa pusit lumot. At ayun mga master, nagsilabasa na rin yung mga bulato. Lambana ang tawag dito sa amin. Ito siguro ang hinahanap nila mga master. May maraming pusit laot pero maliliit kumpara sa natusok natin kanina. At pagtingin natin dito sa itaas ay andito na naman yung mga lambana. Pero marami rin tayong sablay mga master. At nakikita ulit tayo ng lambana. Kaya hindi na natin sasayangin ang isang to. Buti na lang inaunahan natin mga master bago siya makatakas. Sayang pangatlong lambana na sana to kung hindi tayo sumablay doon sa dalawa kanina. Magaganda na rin yung mga size nila mga master. Sumibol na rin kasi yung buwan kaya siguro nagsilabasa na rin ang mga ito. Hahanapin pa sana natin yung iba niyang kasama kaso umahon na yung mga kasamahan natin. At may nakita pa nga tayong maraming pusit dito sa tabi. At pinili natin yung pinakamaamo pero sumablay na naman tayo mga master. At ang masakla pa ay natanggal na naman yung tali ng ating shaft. Buti na lang ay nasa mababaw na tayo at madali lang hanapin yung shaft natin. Kaya ito na siguro ang tamang panahon para umahon mga master. At andyan na rin sa tabi si Bro at Windel. Habang si Takloy naman andyan na rin sa likuran. At ayan na mga master, may pang Valentine's gift na tayo sa ating misis. Walang sinabi yung bulaklak dito mga master dahil hindi naman nakakain yung mga bulaklak. Ako kaya maglabay ni ubani gawas atau kit kantel. Gikan sa buday. Ano pa dong nasa. Isungsong lagi na mo. Kapren may. Try dik balik ano yun na. Bareng. So, kailan mo yung motor? Dua, bilhin yung isa dito. Sumo, dato dapat tuloy na. Ito nasa na. Ito yung hotel to. Smoke. Sige kaya kay balik la bro. Ika lahos son kiko. Ako plano na lahos. Medyo matumal mga master pero ayos na rin. May maraming sapay na naman si Windel. Laking tulong talaga ng spear fishing para sa amin mga master. Dahil bukod sa pantanggal stress at exercise ay ilang buwan na rin tayong hindi nakapunta doon sa palengke. At sariwa pa palagi ang ating nakakain. Mahal na rin kaya ito kung bibilhin sa palengke. Kaya pasalamat din tayo sa Panginoon dahil binigyan tayo ng lakas at proteksyon sa bawat pagdadive. At ayan ang mga master, may sariwang pansabaw na naman tayo. At mga mamahaling isda pa ang sasabawin natin. Kaya kaunting pampalasa lang kailangan dyan mga master. At maya maya ay susunod na natin sa paglalagay yung ating mga isda. Pero unahin muna natin itong mga shell mga master dahil matitigas. Ito rin pala ang magdadagdag ng lasa ng ating sabaw. At ayan na mga master, isasalang na natin ang ating mga isda. Hindi na kailangan ng maraming ingredients to mga master. Kaunting vetchin at asin lang ay goods na goods na. Yung mga sulit at lambana lang pala ang sasabawin natin. Habang yung pakol naman ay ihawin naman natin. Ayan mga master, natapos na nating timplahan. Tayin lang nating kumulo at goods na ang ating sabaw. At ayan na nga mga master, kumulo ng ating sabaw kaya ready to serve na. Mga master, totoo talaga yung kasabihan. Kapag may tiyaga, may nilaga. At hindi lang nilaga mga master, kundi inihaw din. Dahil ihawin naman natin yung pakol natin at yung ibang huli natin sa ibang dive. Ito pala yung mga surahan na nahuli natin mga master doon sa ibang dive. At i-upload natin sa susunod na episode. Bukod sa pakol mga master ay napakasarap din pala ng surahan kapag inihaw. At may kasama pang talagbago. Sunod-sunod kasi yung dive natin mga master kaya naipon yung ibang isda. Kaya so gustong ma-shoutout dyan sa susunod na episode ay mag-comment na kayo. Abangan nyo sa next upload mga master, may secrets pa tayong pupuntahan. At kasama natin doon si Harley Boy at si Marino. At kaming tatlo lang magdadive mga master dahil bawal kapag marami. At ayan na nga mga master, luto na naman yung ating inihaw. Salamat at sinamahan nyo kami sa dulo ng ating adventure. At huwag kalimutang i-share ang ating video. Kita-kits ulit tayo sa susunod na adventure. Hanggang sa muli, paalam!